Eto ang 100,000. Sapat na yan para makapag-DoorDash ka ng 6 na buwan. Kunin mo ang pera at huwag ka nang makialam. Ano tingin mo sa akin? Please lang. Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Hindi ako ang ulam. Hello, nandito na ang delivery mo. Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. Mas mabuting umiwas sa gulo, pero hindi ko pwedeng pabayaan na lang siya mamatay. Gawin natin, 2. Ikaw nga. Wags mo ka. Putang delivery guy, yari ka. Ngayon ipatutupad ko ang hustisya at babaliin ko mga binti mo para hindi ka na makagawa ng masama habang buhay. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Nilagyan ka ng gamot. Wala akong karanasan sa ganito. Hindi talaga kita matutulungan dito. Huwag kang umalis. Sandali lang. Binanatan ba niya ako? Ayoko ng pera. Kalimutan na lang. Tumulong sa nangangailangan. Gawa lang to ng tama. Pero pakiusap, wag mo nang gawin yun ulit, ha? May naginip ka na lang. Lumingon ka. Tumingin ka pa ng tumingin. At tutusukin ko ang mga mata mo. Sige, wala nang tao diyan sa labas. Sino na naman ang napaginitan mo? At saka, tapos ka na bang yumakap sa akin? Taga-deliver ka lang. Bakit pa sobrang concern mo? Gawin mo na lang trabaho mo. May gusto talagang isali ako kagabi. Tumahimik ka nga. Sina? O siya, paalam na. Sa totoo lang, hindi. Sana hindi na tayo magkita ulit. Bakit nandito kayong lahat? Anong nangyayari dito? Macario Ponce, nandito ka na rin sa wakas. May sumira sa e-bike mo. May napikong bigatin ba sa'yo? Grabe, di ba siya yung anak mayaman ng Blake Group, Stella Blake? Ang ganda niya talaga. Stella, magising ka nga. Ako ang legal mong fiancé. Kalokohan lang yung nangyari kagabi. Tigilan mo na yan. Brady Mercer, wala kang kwenta. Linawin ko lang, ha? Wala nang kasalang mangyayari. At isa pa, siya na ang papakasalan ko. Sandali lang. Stella Blake, baliw ka na ba? Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Miss, single ka ba ngayon? Bakit para kang tulala? Tinatanong ka ni Miss Blake. Simula ngayon, ako na ang girlfriend mo. Ha? Teka, ano? Hindi ka pwedeng tumanggi. Stella, nabaliw ka na ba? Delivery guy lang siya. Amoy pawis siya. Hindi siya bagay sa'yo. Ikaw na naman. Anong karapatan mong sirain ang plano ko? Maniwala ka man o hindi? Kaya kitang sirain sa isang iglap. Anong masama sa pagiging delivery guy? Kung ikukumpara sa taong plastic na katulad mo, mas mataas pa siya sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Tulong. Kinidnap niya ang isang inosenteng lalaki. Walang gagawa ng kahit ano? Stella, Macario Ponce, abangan nyo, ha? Miss Blake, saan mo ako dadalhin? Sa korte. Ha? Ganun kaaga? Huwag mong sabihing ayaw mo. Baba ko ba para sa'yo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Talaga bang gusto mo maging girlfriend ko? Mangarap ka. Kailangan kong magpanggap na boyfriend mo para maiwasan yung siraulo na si Brady. Huwag kang mag-alala, gagawin kong sulit to para sa'yo. Sabihin mo lang kung magkano. Pasensya na. Hindi ako interesado. Pakihinto, please. Hi, Ma. Anak, malapit na birthday ng papa mo. Nakahanap ka na ba ng girlfriend? Noong nakaraang taon, nangako ka na makakahanap ka. Kaya 1 taon naming di pinakialaman ang buhay mo. Nakahanap na ako ng girlfriend. Ano? May girlfriend ka na? Totoo ba yan? Hindi mo lang kami niloloko, di ba? Uy bata, bakit ka natahimik? Stella, tumulong na magkunwaring girlfriend. Hello ma'am, totoo po. Sa kaarawan ni Mr. Bennett, kasama po ni Macario Ponce at ako nabibisita sa inyo.
Magdadala ng girlfriend si Macario Ponce sa bahay. Malaking bagay to. Bilisan mo, Raymond. Tanggalin mo agad yung Vacheron Constantine, pati yung Hermes na sinturon. Maghanap ka ng lumang tela at balutan mo sila. Huwag mo pa silang ipakita. Huwag mo lang ako ang intindihin. May suot ka pa ring pigeon blood ruby na kwintas. Nakalimutan mong tanggalin. 20 taon na tayong nagkunwaring mahirap para sana makahanap siya ng simple at tunay na babae. Hanggang hindi sigurado, huwag kang pabaya at baka mahalata tayo. Tama. Finally nakahanap na tayo ng manugang na hindi tumitingin sa pera natin. Jonathan Graham, huwag kang nakatayo lang dyan. I-check mo ang tungkol sa babae na dinidate ni Macario Ponce ngayon. Alamin mo kung anong pamilya siya at kunin mo lahat ng detalye ng background niya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Ellis. Nagsend ako ng tao para imbestigahan siya. Nerbiyoso ka ba? Bakit ako magiging nerbiyoso? Pakakasal lang naman. Sa tingin ko ikaw ang nerbiyoso. Ako? Nerbiyoso? Grabe ka naman. Kung hindi ka naniniwala, damhin mo mismo. Ang tibok ng puso ko, steady lang. Tapos sasabihin mong hindi ako nerbiyoso? Pakinggan mo, tumitibok ang puso mo, parang lalabas na sa dibdib mo, lalo pang bumibilis ang tibok nito. Hindi mo naman talaga mararamdaman sa ganito. Macario Ponce, anong ginagawa mo? Mas mararamdaman mo ng ganito. Ang bango mo at ang lambot mo pa. Nararamdaman ko. Hindi pa huli ang lahat para umatras. Hindi ko pinagsisisihan. Tara na. Pasok na tayo. Tanggalin mo yan at ibigay mo sa akin. Hindi. Alam mo ba talaga kung ano to? Pamana yan ng pamilya namin. Sige na, isusuot ko sa'yo pag sandali. Mr. Bennett, tapos na po. Ngayon, itatakda ko ang 3 patakaran sa'yo. Una, kailangan mo akong sundin ng walang kondisyon. Kung sabihin kong pumunta ka sa silangan, huwag kang pupunta sa kanluran. Pangalawa, kahit kasal tayo sa papel lang, walang mangyayari sa atin. Bawal mo akong hawakan. Tingnan natin kung sino ang mauunang humawak. Pangatlo, dapat palagi kang on-call. On call? Hindi ba may trabaho ako? Pumasok ka na lang sa Blake Group. Mas okay yon kaysa mag-deliver ka lang. Bakit? Minamaliit mo ba ang mga delivery rider? Buwan-buwan nga, kumikita ako ng hindi bababa sa 6 hanggang 7,000. Kung sa akin ka magtrabaho, 50,000 ang buwan ang sweldo mo. Sige. Nangangako ako ang pinakamatapat mong tauhan. Masipag at matibay ako. Sakto lang, kailangan ko ng personal na bodyguard. Bodyguard? Ayos. Oh, may benefits package ba ako dyan? Top tier ba ang health insurance? Kasama ba ang free na kwarto at pagkain? Solo ba ang kwarto? O double? May year-end bonus at holiday perks ba? Kamusta naman ang 401k match? Tumahimik ka nga. Teka lang, sandali lang. Kakakasal lang natin. Kahit magbago pa ang isip mo, 1 buwan kang maghintay. Tama na. Simulan mo na bukas ang trabaho. Ipapadala sa iyo ang job offer ni Alexia, ang assistant ko. Miss Blake, masama to. May malaking nangyari sa kumpanya. Hello, Alexia. Anong nangyayari? Miss Blake, may problema. Malaking gulo ang nangyayari sa kumpanya. Na-leak ang mga sikreto ng core project natin. Diretso ng kinansela ng mga partner ang collaboration. Wala nang pumapasok na cash flow ngayon. Nandito na ang mga supplier, humihingi ng bayad. Kailangan natin ng hindi bababa sa 10 bilyon para makabangon. Kung hindi, tuluyan nang babagsak ang kumpanya. Ano? Leak? Paano nangyari ito bigla? Nalaman niyo na ba kung sino ang may gawa? Sinisiyasat pa, pero wala na talagang oras para dito. Miss Blake, paano ang pera natin? Kapag naghintay pa tayo, wala na talagang pag-asa ang kumpanya. Chairman Graham, ako po ito. May narinig akong tawag ni Miss Blake. Malaking problema ang meron sa Blake Group. Kailangan nila agad ng 10 bilyong piso para hindi magsara. Kung hindi, magsasara talaga ang kumpanya. Naintindihan ko. Gagawan ko ng paraan. Dapat discreet. Sigpo, Chairman Graham. Jonathan, mukhang sobrang kaba mo. May emergency ba? Master, Madam, may balita pong pinadala ang mga spy natin. May major crisis ang Blake Group. Kailangan ni Miss Blake ng 10 bilyon para makabangon. Kung hindi, tuluyan ng babagsak ang Blake Group. 10 bilyon? Hindi maliit na halaga yan para sa Blake Group. Malamang, sobrang nag-aalala na si Stella. 10 bilyon lang yan. Tira-tira lang yan. Sulit na yan kung matutulungan natin. Ang future naman sa kanya. Mabait na bata si Stella. Kahit nagpapanggap si Macario Ponce na delivery rider, hindi siya naging mapanghusga. Buong-buo ang suporta niya kay Macario Ponce. Ngayon na may pinagdadaanan ng pamilya Blake, hindi siya sumuko o nagreklamo. Imbes na magpatalo, sinusubukan niyang solusyonan mismo ang problema. Yang ganitong pananagutan at tibay, ang dahilan kung bakit bagay siya sa pamilya Bennett. Oo, malakas ang loob ni Stella. Independent siya, lalo ko tuloy siyang nagugustuhan. Tama lang na tulungan natin siya. At ipaalam sa kanya na nandito lagi ang pamilya Bennett para sa kanya. Jonathan, ayusin mo agad to.
Dalhin mo ng personal sa kanya ang premier card na to. Tandaan mo, huwag mo munang ipaalam ako ang nagpadala. Naintindihan po, Sir Bennett. Gagawin ko na. Sisiguraduhin kong discreet lahat ng galaw. Miss Blake, hetong mga sagot mula sa huling batch ng investors, lahat sila tumanggi. Sabi nila, masyadong mataas ang risk ngayon at hindi raw sila makakatulong. Wala na talagang pwedeng pag-usapan? Miss Blake, simula nang makaleak ang core secrets, masyado nang nasira ang reputasyon natin. Wala nang gustong sumugal. Kung hindi natin makukuha ang puhunan, pati sahod sa susunod na linggo, di na natin mababayaran. Pati mga supplier, puputulin na rin nila ng tuluyan ang supply sa atin. Stella, narinig kong may problema ang Blake Group. Huwag kang mag-alala, nakontak ko na ilang kaibigan. Mga investors din sila at willing silang tumulong sa'yo. Kailan ka pa naging mabait? Matagal na tayong magkakilala. Paano ko naman kayang tiisin na makita kang nahihirapan? Ganito ang plano. Alas 7 mamayang gabi, nagpa-reserve ako ng kwarto sa Grand Hotel. Punta ka at makipagkita sa investors para matapos na natin ang deal. Huwag kang mag-alala. Basta maayos mong laruin ang cards mo, wala tayong magiging problema sa 10 bilyon. Stella, nandito ka na. Umpo ka. Ipaalam kita. Sila ay mga kilalang investor sa industriya. Mr. Linley, Mr. Avery, Mr. Jones. Salamat sa inyong oras. Pinahahalagahan ko ang pagpunta ninyo tungkol sa investment. Relax lang, Miss Blake. Kami mga negosyante, gusto namin uminom bago mag-usap tungkol sa negosyo. Kung gusto mo ang pera namin, kailangan mong magpakita ng tapat na hangarin. Tama siya, Stella. Tama sila. Kapag nagpakita ka ng sinseridad, madaling pag-usapan ang investment. Waiter, dagdagan mo ang baso ni Miss Blake. Hindi ako mahilig uminom. Pwede ba? Iniinsulto mo ba kami, Miss Blake? O tingin mo ba, masyadong madali makuha ang pera namin? Mag-invest kami. May 10 tagay sa mesa. Inumin mo lahat at pipirmahan namin agad ang kontrata. Stella, para sa Blake Group, tiisin mo na lang. Inumin mo ang 10 tagay at tapos na ang problema ng kumpanya. Like yung ginhawa nun. Brady, ginagawa mo ito para lang mahirapan ako. Tama na ang drama. Kung inom ka pirmahan ang kontrata, o lumayas ka na lang. Pero pag umalis ka, wala nang tutulong sa kumpanya mong palugi. Pero kung manatili ka sa akin, hindi mo kailangang uminom ni isang patak. Pinalalala mo lang ang sitwasyon. Uminom ka pa. Brady, subukan mo lang hawakan si Stella. Ikaw na naman, Promdi. Ikaw na naman? Mas mabuting huwag kang makialam sa mga gawa ko. Usapan ito namin ni Miss Blake. Negosyo ba ito? Seryoso ka? Pinipilit mong uminom ng 10 baso ng alak ang babae. Ganyan ka ba makipagnegosyo? Bata? Wala kang kinalaman dito. Lumayas ka na. Kung hindi, papatulan din kita. Lucas, tigilan mo na ang pag-inom. Lucas, tama na ang inom. Ayoko na sa investment nila. Umalis na tayo. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Naubos na ang mga inumin. Ako na ang iinom para kay Stella. Tungkol sa pera, asahan kong maihanda mo agad. Lucas, hintayin mo lang. Macario Ponce, huwag mo akong alalahanin. Hindi lang isang tagay ito. Kahit 10 bote pa ang inumin ko, okay lang ako. Gusto ko talaga. Kung mawalan ka ng malay sa kalsada, o kung masaktan ka, paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko bukas? Ayos lang talaga ako. Tingnan mo ako, kaya ko pang sumayaw. Tingnan mo sarili mo. Hirap ka nang tumayo, nagpapakatatag ka pa rin. Bakit mo ako hinahawakan? May isang tao kasing ayaw akong bitiwan nung gabing yon. Nakalimutan mo na? Ang kapal ng mukha mong banggitin pa yan. Maganda pala ang pangangatawan mo. Ha? Namumula ka na ba agad? Sanay ka na naman. Hindi lang ito unang beses mo. Ayos lang yan. Kung hindi mo makuha ang investment, ang pinakamasama, ako na bahala sa'yo. Pakawalan mo ako, gusto ko nang umuwi. Hindi pwede. Miss Blake, may napakagandang balita ako. Kadarating lang ng Supreme Card sa kumpanya. Eksakto, 10 bilyon ang laman. Tapos na ang krisis ng Blake Group sa pera. Ang galing nito. Hindi ko akalain na may puso ang mga yon. Hindi na sayang ang mga pinagdadaanan mo. Sandali, anong sabi mo? Hindi mo ako niloloko? Akala ko wala ng pag-asa.
Totoong-totoo, Miss Blake. Na-verify ko na. Pumasok na rin ang pera. Kakausap ko lang sa mga supplier. Basta maipadala natin ang bayad bukas, magre-resume na ulit ang supply nila. Mababayaran din natin ang mga empleyado ng tama sa oras. Napakahaba ng araw na ito. Alexia, ihatid mo si Miss Blake pauwi para makapagpahinga siya. Salyuan mo na. Pumasok ka bukas. Hello, Miss Blake. Nandito na ako para mag-report sa trabaho. Nasa lobby na ako ngayon. Nasaan ka? Hintayin mo ako sa baba. Lalabas na ako. Sasamahan mo ako. Ikaw pa rin, delivery boy. Hindi mo ba alam na bawal ang mga delivery boy at aso dito? Macario Ponce, isang buwan na tayong nagkahiwalay. Pwede ba tigilan mo na ako? Ganyan ka na ba ka-obsessed sa akin? Sinundan mo pa ako sa trabaho ko. Nandito ako para magtrabaho. Macario Ponce, hindi tumatanggap ang Blake Group ng mga delivery boy. Paano mo nagawang magsinungaling ng ganyan? Sinungaling ka lang para sundan ako? Nakakahiya naman. Ang kapal ng mukha mo. Tama. Magpakatalino ka. Umalis ka na rito ngayon din. Kung hindi, tatawagin ko ang security. Tessa, noong magkarelasyon tayo, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki sa hotel. Hindi ba nakakahiya yon? Mag-expire na ang order. Pakidala na agad, please. Tessa, bakit ka nandito? Di ba naghanap ka ng trabaho? Masama ang pakiramdam ko. Nagpapahinga lang ako sandali dito. Tessa Monroe, akala mo ba tanga ako? Tessa, sinadya ko talagang utusan tong batang to na maghatid nito. Makinig ka nga, mas madalas ako makita ni Tessa kaysa sa'yo ngayong buwan. Akala mo ikaw lang pinapansin niya, no? Siyang pala. Di na kita dapat tawagin na delivery boy. Dapat tawagin na kitang lalaking pinagtataksilan. Tessa, totoo ba lahat ng sinasabi niya? Macario Ponce, paano ka naging ganun kasarili? Isa ka lang delivery guy. Walang patutunguhan ang buhay mo. Bakit? Bawal ba kong magpakatotoo sa sarili ko? Kung gusto mo na makipaghiwalay, sinabi mo na lang. Hindi naman ako kapit sa'yo. Nagde-date lang naman tayo. Hindi naman tayo kasal. Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo? Si gets ko na. Tessa, para sa isang gaya niyang wala namang mararating na loser lang, di mo na kailangan magpaliwanag ng sobra. Tara na. Macario Ponce, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nasa cellphone ko lahat ng ebidensya. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat? Hayaan mo silang magdesisyon. Macario Ponce, isa ka lang probinsyanong nagde-deliver. Mas magaling si Brady kaysa sa'yo. Pinili ko lang ang tama. Ang tamang desisyon na pipiliin ng kahit sinong babae. Yun lang. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Tumigil ka na sa panggugulo sa akin. Tunay na nagmamahalan kami ni Brady. Hindi ba sila yung magkasamang nandadaya? Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Parang sirang takip sa bulok na palayok. Ang lakas ng loob nilang mag-usap tungkol sa tunay na pagmamahal. Ano ba? Tama na. Nakakasuya kayong tingnan. Macario Ponce, ikaw, nilakasan mo ang loob mo. Sinampal mo ako? Hindi mo ba alam na bawal ang sumampal sa mukha? Stella, sa wakas nandito ka na. Mr. Mercer, sinaktan mo ang empleyado ko dito sa kumpanya ko. May respeto ka ba sa Blake Group? Miss Blake, bakit ka nandito? Personal lang to sa amin ni Macario Ponce. Walang kinalaman ang kumpanya dito. Brady ang kausap ko. Sino ka ba para manghimasok, Tiske? Nangupit ka ng pera at pinasa mo pa ang mga sikreto ng kumpanya kay Brady. Personal ba yun, ha? Tessa, bilang finance manager, ninakaw mo ang mga sikreto ng kumpanya, nagtaksil ka sa tiwala namin, at nagnakaw ka pa mismo sa loob. Parang parasite ka na talaga dito sa kumpanya. Simula ngayon, tanggal ka na. Miss Blake, hindi ko na po uulitin. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Siya po talaga yon. Si Brady ang pumilit sa akin. Biktima rin po ako. Biktima raw? Kakadaldal mo lang na in love talaga kayo ni Brady. At tama ang naging desisyon niyo, hindi ba? Ngayon, gusto mong siya ang pagbintangan. Totoo nga yung kasabihan, ang basurang palayok para sa basurang takip. Bagay na bagay kayo. Alexia, tawagin mo ang security. Palabasin niyo na tong dalawang to. Tandaan mo, si Macario Ponce ang lalaking akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Aalis ako ng kusa. Tingnan mo lang. Ayos ka lang ba?
Bakit ka nakipagbanggaan ng harap-harapan? Bakit hindi mo na lang ako hinintay? Alam ko namang kakampi kita. Kampante ako. Grabe, nakakatakot pala tong babaeng to pagtungkol na sa negosyo. Kebs. Tara na. Ayos lang ako. Wala talagang problema. Bakit ba tayo nasa ospital? Hindi mo naman ito desisyon. Nurse. Hello, paano kita matutulungan? Ihanda mo siya para sa full body checkup. Pasensya na, Nars. Hindi kailangan. Huwag mo siyang pakinggan. Ako ang magbabayad. Makinig ka sa akin. Kung hindi, magdadala ako ng tropa para gulpihin ka. Gabi ka. Sige, panalo ka. Ayos lang, sandali lang po. Stella, simula bata pa ako, nagpa-practice na ako ng martial arts. Kahit 8 o 10 tao, di ako matatalo. Hindi talaga kailangan ito. Gusto ko, kung may iniinda ka, paano ka makikilala ng mga magulang ko? Ayos lang talaga ako. Oh, kita mo na? Sinong mag-aakala? May abs ka pala. Ha? Hindi mo napatitigan nung gabing iyon? Grabe, nagagawa mo pang ungkatin yung gabing iyon? Lasing ako noon, paano ko mapapansin? Anong sinabi mo? Gusto mo bang hawakan ulit? Halika dito. Papahawakan ko. Sinang may gustong hawakan yan? Wala kang hiya. Kung ayaw mo, edi wag. Ngayon inaaway mo pa ako? Ikaw talaga. Pahala na. Ikaw naman nagsabi. Sinong mag-aakala? Ang laki mong ipokrito. Bitawan mo ako. Hindi. Sinabi ko namang ayos lang ako. Hindi ka pa rin naniwala. Walang kahit anong problema sa report na ito. Tapos pinulot pa ako at tinitigan. Napahiya ako sobra. Ginagawa ko lang ito para maging ligtas ka. Para sa mga magulang ko. Kung hindi, wala akong pakialam sa'yo. Alright. Ay naku. Ang sakit-sakit ko na. Anong nangyari? Saan masakit? Tingnan ko nga. Hey, ayos lang ako. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ka magpapabibo. Sinasabi mo lang na wala kang pakialam sa akin. Nahuli ka. Ang labo mo. Hey. Stella, nagpa-reserve ako ng private room sa Whitehaven Manor. Simpleng hapunan lang to kasama ang pamilya. Huwag kang mag-alala. Wala kaming ipipilit sa'yo. Gusto ko lang marinig ang opinyon mo tungkol sa kasal, para alam ko kung saan nga ba tayo. Sumama ka sa akin sa Whitehaven Manor. Whitehaven Manor? Yun ba yung lugar na isang bote ng tubig 88,000 pesos, pati kubyertos gold at may diamante pa, at kailangan may nag-refer na member? Yung Whitehaven Manor na kahit mga regular trust fund kids di makapasok? Tingnan mo nga sarili mo, nakakahiya na. Tandaan mo, simula ngayon boyfriend na kita. Galingan mo ha, walang palya, huwag kang magpahalatang peke ka lang. Gina ang Blake. Sobra na si Stella. Brady, kung mahirap intindihin si Stella ngayon, pasensiyahan mo na siya. Pasensiya? Paano ko ito mapagtitiisan? Wala siyang pakialam sa merger ng Blake at Mercer na pamilya, lalo na sa akin na fiancé niya. Alam niyo ba talaga? Harap-harapan akong iniwan. Sumama lang siya sa isang delivery boy na mukhang probinsyano. Brady, huwag kang magalit. Kalma lang. Alam mo naman, lumaking spoiled si Stella sa amin. Matigas lang ang ulo niyan. Sigurado akong hindi lang kayo nagkaintindihan. Magkakababata kayo. Alam mo naman kung anong ugali niya. Hindi pagkakaintindihan. Hindi niya sinasagot tawag ko. Di rin siya nagre-reply sa mga text ko. Tatawag mo pa ba yun na hindi lang pagkakaintindihan? Paakyat na si Stella ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Papagsabihan ko siya na humingi ng tawad sa iyo mamaya. Ayan na si Stella. Boss, ma'am, nagpakasal na si Macario Ponce at ang nobya niya. Diretso na sila sa Whitehaven Manor. Nagpa-reserve ng private room ang mga Blake. Mukhang makikipagkita si Macario Ponce sa mga magulang ni Miss Blake. Ang bilis niya. Grabe. Perfect ito para sa atin. Una, matetest natin kung paano tatratuhin ng mga biyenan si Macario Ponce. Pangalawa, Whitehaven Manor ay property natin ito. Kung may mangyari man, tayo agad ang makakaalam. Maganda, sobrang maganda. Oo nga pala. Anong regalo ang inihanda ni Macario Ponce? Doon na ako papunta. Wala siyang dalang regalo. Ano? Walang modo talaga yung batang yon. Ganito, kunin mo ng mga regalo mula sa bodega para kay Macario Ponce. Sandali, yung wheelchair. Huwag muna tayong magpahalata. Oo, tama. Tandaan mo, dapat bongga ang mga regalo. Huwag mong pabayaan mapahiya si Macario Ponce. Hello, Dante Walker. Kayo, dalawa. Pasok na kayo.
Sandali, Stella. Bakit dinala mo ang prom di na Rito? Brady? Anong ginagawa mo dito? Ipapakilala ko sana. Siya si Macario Ponce, boyfriend ko. Hello, Mr. and Mrs. Blake. Sandali. Kung siya ang boyfriend ni Stella, sino ako? Su Xuening, nasisiraan ka na ba? Isusuko mo ang pagkakataon mong maging Mrs. Key para lang maging girlfriend nitong probinsyanong delivery boy na to? Tay, tingnan mo si nanay. Gusto lang ng nanay mo ng pinakamabuti para sa'yo. Ma'am, babae po siya. Natural lang na medyo matigas siya minsan. Basta iwanan lang niya ang lalaking yan, maaari kong bigyan siya ng malinis na simula. At isa pang pagkakataon na maging girlfriend ko. Kita mo? Napakaluwag ng dibdib ng magiging manugang ko. Anong hinihintay mo? Mag-sorry ka na kay Mr. Key ngayon na. Pasensya na po, ma'am. Pero kasal na kami ni Xuening. Asawa ko na siya ngayon. Kaya, hindi na siya pwedeng maging girlfriend niyo. Ano? Su Xuening, gusto mo na yata akong atakihin sa puso. Gaano na ba kayo katagal magkakilala bago pa kayo nagpakasal? Probinsyanong kagaya mo, gusto mong mapangasawa si Xuening? Karapat-dapat ka ba talaga? Walang kwenta yung sinasabi mo. Hindi nagsisinungaling si Chilin. Legal na kaming kasal ngayon. Anong ginawa mong kulam sa kanya? Ma'am, nakikita niyo ba to? Pinili ni Xuening ang probinsyanong to para ipamukha sa akin na ayaw niya talagang pakasalan ako. Kung ganyan siya katindi, wala na akong masasabi pa. Mr. Chi, sandali lang. Hindi gano'n yon. Nga pala. May balita ako. Ang pamilya namin malapit na makipag-collab sa Chilin Group. Kapag nakapasok na kami sa Diamond Association, aabot sa daan-daan bilyon ang halaga namin. Kapag umangat na ako, kahit magmakaawa pa si Xuening sa harap ko, huli na ang lahat. Ang Diamond Association. Yan ang ticket papunta sa top tier ng Shangjing at ng buong mundo. Narinig ko, sobrang higpit ng membership criteria nila. Kahit may 100 bilyon, hindi ka pa rin makakapasok. Ay, mahal kong manugang, huwag kang umalis. Dahil ipinangako ko na ipapakasal si Xuening sa'yo, kahit mamatay pa ako. Ako na mismo ang magdadala sa kanya sa kama mo. Ma, ano bang sinasabi mo? Wala ba akong karapatang pumili ng sarili kong mapapangasawa? Xuening, mali ka dyan. Ang pagpapakasal, sobrang big deal yun, pero hindi ka man lang nagsabi sa mga magulang mo. I-divorce mo na agad ang probinsyanong yan. Kung hindi, huwag mong sisihin ang tatay mo't ako sa pagtalikod namin sa isang anak na walang utang na loob. Sir, ma'am, hinihingi ko po ang isang pagkakataon. Mamahalin ko po si Xuening, hindi ko po kayo bibiguin. Isang broke na delivery guy lang siya. Paano mo siya mapapaligaya? Anong plano mo? Ipapakain mo lang siya ng takeout araw-araw? Tingnan mo ang sarili mo. Lumayas ka. Huwag mo madumihan ang sahig ng putik ng paa mo. Ikaw. Tingnan mo ang anak mong pinalaki. Pinili niyang iwan ang mayamang pamilya para magpakasal sa probinsyano ng Patago. Tama na. Tigilan niyo na. Kung gusto ni Xuening siya, siguro may espesyal siyang dahilan. Kahit ngayon, kinakampihan mo pa rin ang probinsyanong yan? Tingnan mo siya, unang beses pa lang pumunta dito, pero nagpakita ng walang dala, walang hiya. Nagmadali kasi hindi na nakapagbili ng regalo si Chilin, pero binigyan niya ako nito, palatandaan ng pag-ibig niya. Ipapahiram ko lang ito sa inyo. Kailangan ibalik niyo pagkatapos. Sandali, hindi ito basta-basta pendant. Nakita ko na, to Dottie, sa Sotheby's auction 10 taon na ang nakalipas, nabenta ito ng $1 bilyong. Sa boss, Ngulin Group. Ano? Halaga nito ay $1 bilyon. Sir, seryoso ka ba? Tay, alam ko gusto mong tumulong sa akin, pero sobra na yata. Hindi ako nagbibiro. Xuening, hubarin mo nga, tingnan ko nga. Sir, baka po nagkakamali kayo. Siya, isang prompting delivery boy lang yan, ni hindi kayang ipambili ng sinturon ko pag ibinenta. Saan naman siya kukuha ng kwintas na nagkakahalaga ng $1 bilyon? Itong kalat na to, $1 bilyon talaga ang halaga. Sigurado ko talaga yun. Tingnan niyo, mga disenyo ito ng hari noong Ming Dynasty. Makikita mo lang ang pagkakagawa pag hinawakan mo. Lumat mamahaling jade ito na gawa sa 18K gold. Xuening, itong pendant na ito. Saan galing to? Sir, regalo po ito ng pagmamahal ko kay Xuening. Xuening, sabihin mo nga sa tatay mo ang totoo. Totoo bang delivery boy lang tong batang to? Dating ganun siya noon. Sandali, seryoso talaga kayo? Siguradong peke lang yan. Peke yan. Paano magkakaroon ng totoo yan ang isang prom D? Peke? Yung kulay, yung kinis.
Hindi nga mukhang peke. Sir, isip-isip din po. Siya, kawawang delivery boy lang yan. Paanong magkakaroon yan ng bilyong halaga na killing pendant? Siguradong peke lang yan. Schwenning, tingnan mo nga. Ang lakas ng loob niyang lokohin ka gamit lang ang peke. Wala akong pakialam kung totoo o peke yan. Gusto ko lang talaga yan. Schwenning, itong kalat na galing sa probinsyano, totoong importante talaga sa'yo to know? Chiyan, ibalik mo. Kian, ibalik mo ngayon din. Pag nabasag mo yan, di na kita mapapatawad. Subukan mo lang. Chilin, ayos ka lang ba? Naglakas loob kang basagin ang pendant ko. Pamana pa ito ng lolo ko. Promdi, bakit ka pa rin nananakit sa kanya? Sasabihin ko ulit ito, ha? Magbabayad ka dyan. Sa tingin ko, gusto mo lang talagang mapahamak. Hayop ka, lumayo ka, hindi ako takot sa'yo. Tama na yan. Kwintas lang na mura yan. Sabihin mo na magkano. Bayaran na lang ng manugang ko. Tama eh. Sabihin mo na magkano. Babayaran ko pa ng doble ang basurang yan. Pero bago yan, lumuhod ka muna at humingi ng tawad. Chiyan, ikaw ang bumasag sa kwintas ni Chilin. Ngayon gusto mo pa siyang paluhurin at humingi ng tawad? Su Schwenning, bulag ka ba? Ganyan binugbog si Chiyan, pero ipinaglalaban mo pa rin ang prompting to? Bakit hindi mo pa natapos ang annulment sa prompting yan? Hindi ko gagawin. Si Chilin lang ang pakakasalan ko. Dumating na ang chairman ng Pixiu Group. Ikaw ang chairman ng Pixiu Group? Siya ba si Sun Wanzhou? Mr. Su, Mrs. Su, ako si Baye, ang secretary ni Chairman Sun. Dumating ang young master para bisitahin ang mga nakatatanda pero nakalimutang magdala ng regalo. Nalaman ng chairman kaya agad niya akong pinadala dito. Ipasok na ang mga regalo. Lahat ng to galing kay Young Master Chi bilang regalo sa pagpapakasal kay Miss Su. Naibigay na ang mga regalo, kung wala ng iba, aalis na ako. Kita mo, ganyan ang tunay na VIP. Hindi tulad ng kung sino lang, na gustong makalusot na libre. Manugang, malapit ka siguro kay Chairman Sun. Oo naman. Matagal nang magkaibigan si Sun Yuanzhou at tatay ko. Sandali lang. Para bang pamilyar lahat ng to? Chairman, naibigay na ang regalo. Pero bukod sa pamilya Su at kay Young Master, may isa pang tao sa loob ng kwarto. Ha? Sino pa? Chi Yan, anak ng Chi Group. Ano? Anong ginagawa ng batang yun diyan? Hindi pwedeng hayaan na masira niya ang plano ni Young Master. Ay ang regalong surveillance sa private room. Ang buwisit na yon, puro gulo lang dala. Sandali, bakit parang pamilyar tong mga bagay na to? Tanggalin mo yang maduming kamay mo. Kung matalino ka, tapusin mo na agad ang mga papel ng diborsyo ngayon na. Kung hindi. Young Master. Chairman Sun, sana nagpaalam kayo bago pumunta. Bakit Young Master pa rin ang tawag niyo sa akin? Bakit mo na naman sinampal ang mukha ko? Young Master, ayos ka lang ba? Uncle Sun, ano bang tinawag mo sa akin? Young Master. Tinawag kitang Young Master. Ito. Nagkamali lang kasi magkatunog ang pangalan. Sandali, Chairman Sun, baka nagkakamali kayo. Isa lang siyang simpleng delivery boy. Young Master ang tawag niyo sa kanya? Malabo ba mga mata niyo? Baka nagkamali kayo ng tao? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Chilin Group. Young Master, patawad at nahuli akong tumulong sa'yo. Pasensya na po. Ay naku, yari ako. Chilin. Keylin Group. Pwede bang si Keylin talaga ang tagapagmana ng pamilya Key? Eh di ginalit natin si Keylin. Ito ba? Grabe, ang tapang mo, Chilin. Tinago mo talaga ang background mo sa akin. Paano bigla akong naging Young Master? Tio Sun, naalala ko araw-araw kang pumupunta sa bahay namin para mangolekta ng kalakal. Nakikita ng nanay ko na hirap kang maglakad, kaya lagi kang tinutulungan. Bakit ngayon, Chairman Sun na ang tawag sa iyo ng lahat? Totoo ba yun? Young Master. Matagal ko na itong tinatago sa iyo. Talagang hirap na hirap ako. Ay naku, pinapunta lang ako ni Madam para maghatid ng regalo. Hindi niya sinabi na dapat ko ring isiwalat ang pagkakakilanlan ng Young Master. Naging padalos-dalos ako. Hindi ko sinasadya, lumabas na lang. Ano na gagawin ko ngayon? Hey, ang laki ng bibig ko. Kapag masyado kang madaldal, may masisili talaga. Kailangan ko ng paraan para ayusin ito agad. Tito Sun, alam kong gusto mo akong suportahan, pero mas madali magkunwa na mahirap kaysa magpanggap na mayaman. Pag nabuking tayo, paano na ang mangyayari? President Sun, baka dapat mong tignan ulit. Si Chilin, delivery boy lang. Si Chilin ba talaga? Tagapagmana ng pamilya Chi? Siya ba? Oh, hindi. Uy, Baye. Sa tingin mo si Keylin talaga yon? President Sun, hindi ko rin alam. Siya ba talaga o hindi? Ay naku, lagot. Mapapahiya tayo ng todo.
Sabi ko na, huwag magpanggap na mayaman. Bakit nga ba? Tinawag mong young master ang bottom toe? Sandali, Tito-san. Gumaling na ang mga binti mo? Itong lumang mga binti ko, yung tatay ni Chilin ang nagpagaling. Kaya kapag tinitignan ko si Chilin, parang anak ko na rin siya. Tsaka mali lang ang narinig nyo kanina. Hindi young master ang sinabi ko, young man ang sinabi ko. Kasalanan ko, medyo sumabit ang dila ko. Buti na lang. Talagang kinabahan ako. Grabe, muntik na akong manghina. Akala ko, taga-probinsya na to, galing sa isang sekreto at mayamang pamilya. Alam ko namang simpleng bata si Chilin. Hindi naman mukhang marunong magsinungaling. Ganun pala. Sino makakapagpaliwanag nito? Paano naging ganito ang pendant na to? Tito-san, kasalanan ko ito. Hindi ko ito nabantayan ng maayos. Tema, siya talaga ang nakabitaw at nakabasag ng pendant. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Kita ko, kinuha mo to at tinapakan. Hindi po. Ginoong Sun, palsipikado lang ang pendant na ito. Peke? Peke. Ginawang Sun, baka hindi ninyo alam. Ang tunay na kwintas ng Chilin, nasa kamay ng leader ng Chilin Group. Pinabastos mo na naman ako. Sobra na ito. Ito mismo ang kwintas na iyon. Ano? Totoo pala ito? Sabi ko na nga ba, hindi ako pwedeng magkamali. Maghanda ka ng magbayad. Sige, Ginoong Sun, sabihin nyo lang magkano. Kahit magkano, babayaran ko. Shaolin, iyong pendant ito, ikaw ang magdesisyon kung magkano siya magbabayad. Dahil ganyan siya kaseryoso magbayad. Ganito na lang. 1 bilyon. Mukhang gusto ni Shaolin na bayaran mo ang orihinal na presyo. 1 bilyon? Ganon kalaki? Hindi 1 bilyon. Ito ay, tama na. Ang ibig sabihin ni Shaolin, 10 bilyon. 10 bilyon? 10 bilyon. 10 bilyon? Saan ko kukunin? Ang ganong kalaking pera sa ganitong kaikling oras? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko sanang sabihin, 10 bilyon ay kulang. Dapat 100 bilyon. Shaolin, hindi ba sobra naman ang 100 bilyon? Kahit ibenta mo lahat ng pag-aari ng pamilya Kian, hindi aabot ng 100 bilyon ang halagang yon. 100 bilyon? Sobrang laki naman yan. Ang ibig ko lang sabihin, ibigay mo ano man ang kaya mo. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni Shaolin. Binigyan ka ng pagkakataon, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pagtatawad. Ngayon, nagbago na ng isip si Chilin. Gusto niya ng 100 bilyon na kabayaran. Ang pananahimik ay ibig sabihin pumapayag ka. May 1 araw ka para maipon ang pera. Kung hindi, kung ayaw kang tanggapin ng impyerno, ako na ang magiging impyerno mo. Shaolin, ano sa tingin mo? Master Chi. Hindi ko nakita na ganun kalaki ang taong na-offend ko. Maawa ka naman sa akin. Isang hamak lang ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ginoong San, dahil ganito na ang nangyari. Wala nang saysay na habulin pa ito. Basta't si Kian hindi na mamaliitin ang mga delivery boy, ayos na. Master Chi, talagang ang bait mo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Huwag kang gagalaw diyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Hindi man gusto ni Shaolin ang kabayaran dahil lang mabait siya. Pero ang pendant na ito ay 1 bilyon ang halaga. Kailangan mong bayaran ang presyo. 1 bilyon. Walang bawas kahit 1 sentimo. May 1 oras ka para maipon ito. Bawat 1 segundo ng delay, dagdag na 1 milyon. Simula ngayon, tumatakbo na ang oras. Ginoong Son, lahat ng regalong ito, dala mo para sumuporta sa akin? Ang bronze mirror na to, kakaiba talaga. Baka ito pa ang ginamit ni Wu Zetian. Ang ibabaw ng salamin na ito. Pinakintab gamit ang moonstone. Nagbibigay ito ng sarili niyang liwanag tuwing gabi. Siguradong mamahalin to ni Xuening, ang jade pendant na ito ay malamang. Isuot ni na Liang Shanbo at Zhu Yingtai nung naging paru-paro sila. Ang tali na ito, hinabi mula sa pakpak ng paru-paro. Bawat isa sa mga to ay obra maestra na wala ng kapareho. Talagang walang kapantay na yaman. Ano lahat ng kalat na to? Sinasabi ko ang totoo. Kung ganun, magkano lahat ng to kapag pinagsama? Para makumpleto ang set na to, aabutin ng hindi bababa sa 100 bilyon. Kasi nga, walang kapantay at sobrang bihira ang mga ito. Mr. at Mrs. Su, ang mga ito, mga munting regalo lang mula kay Shaolin sa pagbisita niya. Sana magustuhan ninyo. Tito-san, bakit parang galing lang tong mga to sa bahay ko? Siyempre galing nga. Dahil ikakasal ka na, natural na galing sa bahay mo ang mga regalo. Bakit sinasabi nila na wala daw presyo ang mga to, matatawag na kayamanan? Ito, hindi ba ito yung ginagamit ng mama ko sa paggagawa ng atsara? Niloloko mo na naman ako, di ba? Itong bronze na kaldero, obvious na galing pa sa panahon ni Yu ang dakila. Tingnan mo ang katawan. May mga pekas pa sa ilalim na galing pa noon. Bihira ka makakita nito kahit sa museo. Paano magagamit ng mama mo to sa pag-atsara lang? Grabe, parang lahat sila na praning. Para magmukhang sosyal ako, tinatawag ni Tito Son na kayamanan walang kapantay ang lahat ng kalat na to. Pag nalaman ng totoo, malaking kahihiyan ang aabutin ko. Pero mukhang si Tito Su Kiping, hindi talaga mapag-iba ang peke sa tunay. Hindi ko na lang ibubuking. Ayaw ko namang mapahiya si Tito Sun. Grabe. Bata ka, tigil mo na ang tanong mo. Kapag ganyan ka pa, hindi ko na talaga matago. Ang sikreto mo bilang tagapagmana ng Chilin Group. Sun Yuanzhou,
Pag naipasa mo na ang mga regalo, lumabas ka na dito. Hinintay ko ang update mo. Opo, Mrs. Ellis. Shaolin. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Kaya, tungkol dito? Chairman Sun, kung may gagawin ka pa, sige lang. Kami na ang bahala kay Shaolin. Huwag kang mag-alala. Chairman Sun, ingat. Shaolin, mula nang pumasok ka, alam ko nang espesyal ka. Yung aura mo, kasama ni Xuening namin, kayong dalawa, parang tunay na itinadhana. Shaolin, grabe talaga ang trato sa'yo ni Chairman Sun. Ay, tita. Ginamot ng tatay ko ang paa ni Chairman Sun, kaya mabait siya sa'kin, kumbaga nadamay lang ako. Tsaka, magkaprobinsya talaga si Uncle Sun at pamilya namin. Magkasama na kami sa iisang lugar ng higit 10 taon. Nagstay din pala si Chairman Sun sa probinsya dati? Shaolin, tungkol sa inyo ni Su Xuening, suportado ka talaga ni tita. Pasensya na kung naging bastos ako kanina. Dahil lang kasi kay tatay ni Su Xuening yon. Pero nag-alala lang naman si Su Qiping para sa kanya. Tahimik pang kinasal tong batang to eh. Lahat naman ng magulang mag-aalala, di ba? Medyo nakasabi lang ako ng masasakit kanina. Huwag mo nang dibdibin. Wala naman. Shaolin, seryoso. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Ma, bakit mo naman tinatanong yan? Napakakulit mo talaga. Kasi naman, kasal na kayo ni Chilin. Wala namang masama kung magtanong ako kahit konti, di ba? Sa totoo lang, tita, yung mga magulang ko, talagang simpleng magsasaka lang po sila. Ganun pala. Walang tagapagmana si Chairman Sun. Narinig ko lang kay Sun Yuanzhou. Itinuturing kanyang parang anak. So, nabanggit ba ni Sun Yuanzhou tungkol sa mana o share sa kumpanya? Tita, joke mo yan. Yung samahan ng pamilya namin at ni Uncle Sun wala po sa ganyang bagay. Pumunta lang dito si Uncle Sun bilang pabor kay Papa. Yung sinabi niyang 1 bilyon, malamang panakot lang yon kay Chi Yan. Para madala lang yung batang yon. Pang-aasar lang yon. Pero hindi naman nagbiro si Chairman Sun nung sinabi niya yun, ah. Tita, talagang dumating lang si Uncle Sun para suportahan ako. Tungkol naman sa pera, wala talaga akong alam. Kung totoong 1 bilyon yon, malamang napulot ko lang sa kalsada yon. Ano naman ibig mong sabihin na napulot mo lang yon? Ibebenta ko na nga yung bahay namin sa probinsya para lang magkapera. Tapos ngayon sinasabi mong napulot mo lang tong basag na pendant na to? Sige, tinatry mo talagang lokohin ako, no? Chian, ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Sinabi ni Chilin na baka nahanap na niya. Hindi naman niya talaga nahanap. Pinigyan ka ni Presidente Sun ng 1 oras para makuha ang pera. Mga kulang 30 minuto na lang ang natitira ngayon. Kalimutan mo na ang maghanap ng pera. Sinabi ng probinsyanong to ni hindi niya alam kung magkano ang halaga ng kalat na to. Tapos gusto niya na magbayad ako ng bilyon? Sabi ka sa pera, no? Gusto mo ng pera? Eto, sapat na to para bumili ka ng 10 ganito. Wala kang ang pera. Ikaw. Ano, magtataas ka ng kamay kasi talo ka na sa argumento? Sige na, hindi ako natatakot sa'yo. Ay, ano ba tong mga kalat na to? Ito ang pinadala ni Chairman Sun. Oo, ano problema? Anong ibig mong sabihin na ano problema? May malaking aberya. Chi Yan, anong ginagawa mo? Nakatambak pa yung mga peking gamit sa mesa. Young Master Chi, mali ka dito. Pinadala ni Chairman Sun lahat ng to. Paano mo naman nasabing peke yan? Tito Su, pag-isipan mo. Kahit pinadala ni Chairman Sun sa dulo ng araw, hindi ba galing lahat to sa bahay ng probinsyanong to? Tama. Kinuha lahat ng gamit na yan mula sa bahay ng probinsyanong to. Hindi yan pagmamayari ni Chairman Sun. Sobrang hirap ng probinsyanong to. Saan niya kukunin ang pera pang original? Sinabi ko naman sa'yo, hindi niya kayang magpanggap na mayaman. Mas nabuking pa siya. Tia, tingnan niyo siya. Tingnan mo kung gaano ka-guilty itong probinsyanong to. Tama na. Nandito ako hindi para subukan siya. Tita, tatanungin kita ulit, huli na ito. Sinabi mo na ipapakasal mo si Xuening sa akin. Totoo pa ba yun? Kahit na tong prom-D ay sinusuportahan ni Chairman Sun. Pangibabaw lang talaga ang koneksyong yan bandang huli. Wala namang binigay na totoong resources si Chairman Sun sa kanya. Sino ba ang may alam kung totoo pa yung mga regalo? Pero alam ko kung gaano kalaki ang halaga ng pamilya ni Chian. At isa pa, ang pamilya Chi ay pipirma na. Agad-agad sa Chilin Group. Baka nga mapasali pa sila sa Diamond Association dahil doon. Kung ikukumpara mo, si Chian lang. Talaga ang tamang mapapangasawa. Tita, kung nahihirapan ka, aalis na lang ako. Sandali lang, Ginong Chi. Gusto pa rin talaga kita. Umupo ka muna. Mag-usap tayo habang kumakain. Ay, nakalimutan kong sabihin. Ang pamilya Chi namin, mamayang gabi, sa birthday party ni Chairman Chi, pipirma na ng kontrata sa Chilin Group. Kapag napirmahan na, ang pamilya Chi magiging bilyonaryong angkan na. Simula ngayon, mapapasama na tayo sa elite o mga miyembro ng Diamond Association. 100 bilyon. Narinig ko. Pagpasok mo ng Diamond Association, mga koneksyon at resources, at kahit kapangyarihan sa loob ng laro, lahat magbabago. 100 bilyong yaman ay simula pa lang. Tito, tita, basta pumayag kayong ipakasal sa akin si Xuening, handa akong magbigay ng 5 bilyon bilang dot para makasal si Xuening. 5 bilyong dolyar.
Ginong Chi. Kung walang issue sa kasarian, game ako dyan. Lining billion. Ginong Chi, hindi ka nagbibiro, no? Mukha ba akong nagbibiro? Pagka sinabing ngayong gabi ang kontrata, 5 bilyon parang barya na lang sa akin. Grabe, Diyos ko. Ibig sabihin, mas yayaman pa si Ginong Chi kaysa kay Chairman Sun. Pag nagkapirmahan na ang kontrata, si Sun Yuanzhou parang katawa-tawa na lang sa paningin ko. Kailangan niyang lumuhod. Ay maawa para sa mo. Ginong Chi, mahal kong manugang. Paano ko magagawa na mabawi ang salita ko? Dahil nangako akong papakasalan ni Xuening si Ginoong Chi, sisiguraduhin kong mangyayari talaga yon. Ma, paano mo naman nagagawa magbago ng isip ng ganito? Tumahimik ka, pasaway ka. Talaga bang pipiliin mo tong probinsyanong walang-wala kaysa kay Ginoong Chi? Sige, dali, makipag-divorce ka na sa probinsyanong yan. Tapos magpakasal ka na agad kay Ginoong Chi. Grabe ang biyenan na to, ang lupit. Mas mabilis pa magpalit ng ugali kaysa switch ng ilaw. Xuening, isipin mo nang mabuti ang kasal mo. Gusto lang ng nanay mo na makahanap ka ng matinong pamilya ng mapangasawa. Para rin sa'yo yan. Pakinggan mo, probinsyano. Hindi ka level ko. Wala kang panama dito. Wala akong pake. Wala akong pake kahit gaano kalaki ang alay ni Chian. Hindi ko siya papakasalan. Si Chilin lang ang mahal ko. Mamahalin ko siya kahit wala siyang pera. Tsaka, kasal na kami. Siya lang talaga ang para sa akin. Xuening, nasiraan ka na ba ng ulo? Iiwan mo ang isang lalaki na katulad ni Mr. Chi para pakasalan ang probinsyanong yan? Kung mahal ka talaga niya, bibigyan ka ba niya ng isang tumpok lang ng peke? Ma, mahal ko si Chilin kung sino talaga siya. Si Chilin ay galing sa isang pamilya sa probinsya. Nakakahiya na nga nung tinawag siyang ganon, pero hindi lang talaga tumitigil si Chian. Chian, huwag kang sumobra. Sumobra? Mas marami pa akong kayang gawin kaysa dito. Magaling na manugang. Ang galing mo? Ang sama mo. Probinsyano ka. Bakit ka nananakit na naman? Puwisit kang probinsyano. Pangalawang beses na to. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sinira mo ang gamit ko. Bakit hindi kita sasaktan? Chilin, huwag kang padalos-dalos. Malakas ang pamilya ni Mr. Qi. Hindi mo kaya silang labanan mag-isa. Tama siya, Chilin. Grabe si Chian. Wala si Chairman Sun dito. Hindi mo siya matatalo. Naku, patay. Nagalit ako at hindi ko nakontrol ang sarili ko. Ngayon nawala si Uncle Sun. Pwedeng maghiganti si Chian sa pamilya ko. Kung hindi ka mapapatay ngayon, aagawin ko ang pangalan mo. Hello? Dalhin niyo lahat dito ngayon. Kumuha kayo ng gamit. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatago. Xuening, sandali lang. Ligtas na tayo ngayon. Xuening, peke lang naman ang kasal natin. Hindi mo kailangang makipagtalo ng sobra sa magulang mo dahil lang sa akin. Ayokong hinuhusgahan kanila ng ganon. Ano bang alam nila? Nung hinaluan ni Chian ng gamot ang inumin ko, nasaan ba sila? Kontrolado nila ako buong buhay ko. Ayokong ipaubaya ang magiging kaligayahan ko sa mga taong hindi matinong tao. Naiintindihan ko. Aalagaan kita ng maayos. Shaolin, ang bait mo talaga. Parati akong nagkukunwaring matatag. Pero mula nung bigla kang dumating sa buhay ko, parang sinasabi ng puso ko, na para sa'yo lang talaga ito ngayon. Xuening, isa lang naman akong nagtatrabaho bilang food delivery. Dapat isipin mo rin ang hinaharap mo. Hindi ko nga rin alam kung kailan talaga ako nagsimulang mahulog sa'yo, pero gusto ko maging maayos ang buhay mo. Hindi. Saka lang magiging masaya ang buhay ko pagkasama kita. Wala akong pakialam kung mahirap man ang pamilya mo. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Huwag mo akong itaboy, please. Ngayon ko naintindihan ang nararamdaman mo. Hindi na kita itataboy. Sabay nating haharapin ang hinaharap. Hindi ka na masasaktan pa ulit ni Chian na yon. Shaolin, mahal kita. Xuening, dahan-dahan lang makain. Baka mabunan ka. Ang sarap nito. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap. Talagang stress eating ka ngayon ah. Hindi mo lang alam. Para mapasaya si Mama at mapanatili ko ang posisyon ko bilang presidente, hindi ko natikman ang mga ganitong pagkain. Araw-araw abalone at lobster lang. Halos magka-gout na ako. Gusto ko nga yun eh. Hindi lang talaga ako nabigyan ng pagkakataon. Sosyal ka pala. Kailan mo naman ako ililibre kumain? Silang. Simulang yung magkasama na tayo. Pwede ka nang kumain dito kahit kailan mo gusto. Mas masigla ka ngayon na hindi mo nadala-dala ang pagka-presidente mo. Siguradong nakakapagod dalhin yung bigat na yan. Kumakain tayo. Huwag ka masyadong madrama. Sinong mag-aakala, diba? Ang mataas at maarte na si Miss Sue. Bumaba ka pa talaga ng ganon para lang sumama sa isang hamak. Nakikikain ka pa ng ganitong pagkain sa tabi-tabi. Nakakahiya ka naman. Liu Jiao Jiao, hindi mo naman problema kung anong kinakain namin. Ikaw nga, imbes na maghanap ng trabaho, nandito kang nakikialam lang. Nakalimutan ko, eto na pala ngayon ang sitwasyon mo. Wala namang kumpanyang magtatangkang tumanggap sa'yo. Akala ko kung sino. Ikaw lang pala tong tambay na si Miss Lu. Oh, anong problema? Dahil wala kang silbi, gusto mong maramdaman na importante ka dito? Maramdaman na importante? Nandito ako para sa hustisya. Kung hindi dahil sa inyo, ganito ba ako kapait-pait ngayon? Lahat ng to dahil sa inyo.
Si Young Master Key, iniwan ako. Tapos, banned pa ako sa buong industriya. Hindi na nga ako makahanap ng trabaho. Natanggal ka kasi nag-leak ka ng company secrets. Anong kinalaman namin sa pagkurakot mo ng pera? Ikaw ang gumawa ng gulo, tapos kami pasisisihin mo. Walang hiya ka talaga, Liu Jiao Jiao. Ako ang walang hiya? Sushweneng, inggit ka lang kasi mas maganda ako kesa sayo. Natatakot ka na baka balikan ako ni Kilin, kaya gumawa ka ng paraan para mapaalis ako. Liu Jiao Jiao, ayusin mo to. Isa akong delivery driver. Hindi ako basura. Kilin, tigilan mo na yung pangarap mo. Isang walang kwentang delivery guy. Kahit mapagkumbaba ka pa, lumuhod ka sa harap ko, hindi pa rin kita gugustuhin. Liu Jiao Jiao, akin to, asawa ko. Bakit naman niya hihingi ng atensyon mo? Umalis ka na. Huwag mong sirain ang dinner namin. Lumabas ka na. Sisiguraduhin kong matututo kayong dalawa kung ano ang mangyayari kapag ginulo ninyo ako. Sushweneng, kung malungkot ako, dadamay din kita. Talagang tinutukan mo ng kutsilyo ang tao. Sobrang wala ka na sa sarili. Pitawan mo ako. Papatayin ko siya. Sushweneng, hintayin mo lang. Sushweneng, Kilin, hindi ko kayo palalagpasin. Hintayin niyo lang. Binata, young lady, ayos lang ba kayo? Nakakatakot yun. Shuning, okay ka lang ba? Natakot ka ba? Ayos lang ako. Buti na lang nandito ka. Kumusta na ang ayos ng outdoor venue para sa birthday? Ma'am, nag-hire ako ng professional na team para ayusin ito. Lahat ay na-set up na ng buo. Yuan Joe, pakitutukan mo nga ito. Sa birthday banquet mamaya, gusto kong, sa harap ng lahat, ipahayag ang totoong pagkakakilanlan ni Linaire. Opo, Master. Tay, may kailangan po ba kayo? Sunny boy, hindi mo naman siguro nakalimutan na birthday ng tatay mo ngayon, di ba? Sinend ko na sa'yo ang address sa telepono mo. Huwag kang palakad-lakad kung saan-saan. Isama mo si Shwenning ng maaga. Sige po, nakuha ko na po. Kailan pa nagkaroon ng pera ang pamilya ko para mag-host ng ganitong kalaking birthday party? Baka si Uncle Son pa mismo ang tumulong para magmukhang may dating si Old Master. Magkano naman kaya ang nagastos dito? Sa ganito kalaking event, may mga lobo at mga tore ng bubbly pa. Mas practical pa rin magluto ng ilang putahe. Tsaka sabaw sa bahay. Tama na nga yan. Tingnan mo, ang ganda ng mga dekorasyon. Probinsyano ka talaga. Bakit kahit saan, andyan ka? Tay, nanay, anong ginagawa niyo rito? Pasaway ka talagang bata ka. Halika nga rito, dali. Kung hindi lang birthday ni Chairman Chi ngayon, tinuruan na sana kita ng leksyon. Noong nasa villa pa, swerte ka't mabilis kang tumakbo. Gusto ko lang makita kung paano mo gagawing imposibleng manatili ako rito. Oh, tama na, tama na. Mga bata pa sila. Mag-usap kayo na maayos. Huwag sirain ang saya. Birthday party ngayon ni Chairman Chi. Huwag niyong guluhin ang lahat. Kakampihan mo pa yan? Scammer lang yung probinsyanong yan. Ma, ano bang sinasabi niyo? Magkasama kami ni Chilin dito. Kasi tatay din ni Chilin ang nag-birthday party dito. Anong sinabi mo? Sushweneng, gamitin mo naman yung utak mo. Kahit pa sabihin ng prom ding to na, tatay niya si Chairman Key, maniniwala ka talaga? Ang dami talagang kakaiba ngayong araw. Posible bang mayaman talaga ako? Hindi naman dapat posible yon. Anong klaseng mayaman ang kumakayod sa DoorDash araw-araw hanggang mapagod? Hindi maaring mali ang mga alaala ko noong bata. Sa probinsya lang talaga ako lumaki. Tama, ako ang tagapagmana ng pamilya Key. Pero ang bahay ko ay sa probinsya lang, baryo lang talaga, at parang wala namang mahalagang mamanahin doon. Hoy, Promdi, di mo ba kayang tapusin yung sinasabi mo? Narinig niyo yon, di ba? Sushweneng, sige nga, paano mo nasabing mas mababa ako sa kanya? Shiyan, mas maganda sigurong maghinay-hinay kang magsalita. Ipipilit mo pa rin pakasalan yung prom ding yan, tama? Eh di yung magiging anak niyo sa future, isa ring prom ding DoorDasher. Boss? Nakita mo yung prom din na yon? 2 beses niya akong sinuntok ngayong araw. Ikaw, lumapit ka at pabaldadohin mo siya. Kasama ko siya. Sige nga, tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob na saktan siya. Ayos lang, Shwenning. Huwag mo akong alalahanin. Paninindigan ko ang mga ginawa ko. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Ako na nga ang lumalapit sa'yo. Shwenning, umalis ka nga sa harap ko. Lahat kayo, sugurin niyo siya. Uy, usap tayo ng maayos. Makipag-usap ka dyan. Lahat kayo, tumigil na ngayon din. Ma, Pa, anong ginagawa niyo dito? Hello, Ginong at Ginang Ki. Ikaw siguro si Shwenning. Nakita namin kung paano mo pinrotektahan si Chilin kahit anong mangyari. Nakita namin lahat. Narinig din namin lahat. Iniisip ko kung sino yon. So, ganun pala. Ang magulang pala ng prom ding, tuwang dedepensa sa kanya. Kami ang mga taong hindi nyo pwedeng galawin. Boss, ayos ka lang ba? Sasampalin mo na naman ako. Hindi mo ba alam na bawal sa pakin ang mukha? Chilin, lagi bang ganito katindi ang mama mo? Medyo mainitin talaga ang ulo ng mama ko. Haha, grabe talaga si mama mo.
At para doon sa mga nambuli sa anak ko, wala akong palalagpasin kahit isa sa inyo. So, ikaw pala yung gustong sirain ang pagkalalaki ng anak ko? Hahaha, nagtataka nga ako kung sino ka. Nakasuot pa kayo lahat ng Amerikana, akala ko mga bigati na dumating. Yun pala, magulang ka lang itong Promdi, magulang mula probinsyano. Ano pang hinihintay mo? Tapusin niyo sila. Kuya, bago ka magpadalos-dalos, mas mabuti sigurong pag-isipan mo muna kung kaya mo bang panindigan ang mabigat na kapalit niyan. Hahaha, uubusin ko ang buong pamilya ninyong mga hampas lupa. Ano ba, bakit ko kailangang matakot sa mga walang kwentang konsekwensya? Tumatalon ang mga aso na may buntot. Tumatalon din ang mga aso na walang buntot. Dahil lang nag-iingay ka, hindi ibig sabihin na hindi ko na alam kung sino ang amo at sino ang patapon. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo siya. Ay, sandali lang. Chian, nagsimula ang lahat ng to dahil sa akin. Aakuin ko ang buong responsibilidad. Pakiusap, pakawalan mo na lang sina Chilin at ang mga magulang niya. Ikaw at Tong Promdi, parang sobrang lapit ng samahan niyo, ano? Kung gusto mong pakawalan ko sila, sige. Lumuhod ka ngayon din sa harap ng lahat. Magmano ka at humingi ng tawad sa akin. Iwanan mo yung Promdi at sumama ka sa akin. Baka kapag natuwa ako, pag-iisipan ko pa. Schwenning, huwag mo siyang pansinin. Lumayo ka. Ayokong masaktan ka. Chilin, alam kong mabuti ang intensyon niyo ng mga magulang mo. Pero mas marami sila. Wala si Chairman's son. Hindi mo sila kayang talunin. Ano bang Chi group na yan, ha? Ang yabang mo naman magsalita. Siguro anak ka ni Chi Jianhua. Ha? Matandang dukha ka. Alam mo talaga pangalan ng tatay ko, ah? Bibigyan kita ng tsansa ngayon. Dalhin mo tao mo at umalis kayo agad. Lumapit ka at humingi ng tawad sa magiging manugang ko. Pwede ko kayong palampasin ngayon. At ililigtas ko lahat ng buhay sa pamilya Qi. Ha. Itong matandang to, sobra nang nanonood ng teleserye. Hoy, matandang sira. Nasiraan ka na ba ng bait? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Sino ka ba, ha? Ako ang batang amo ng pamilya Qi. Kailangan ko ba ang awa mo? Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang tumanggi. Kung tinanggap ko kaya, akala mo ba karapat-dapat ka? Si, akala mo, dahil lang ang pamilya Qi ay kilala sa Shangjing, pwede ka nang magpasikat at lusot sa batas? Hindi mo alam, malaki ang Shangjing. Maraming tao ang kayang pabagsakin ng pamilya Qi. At sakto, isa kami sa mga yon. Tama na ang satsat. Dakpin siya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Linaire. Anak ko yan. Hindi ko inakala na si Chi Lin marunong pala makipaglaban. Ako na lang mismo ang gagawa. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ginagawa kita, syempre. Ikaw? Anong ikaw? Sobra na akong nagtitiis sa'yo. Kasuning, huwag kang mag-alala. Hanggat nandiyan ang pamilya Qi, walang sino mang magtatangkang apihin ka. Halika dito. Ngayon na. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Schwenning. Gusto mo akong mag-sorry? Sa panaginip mo? Ikaw, gago. Kahit nandito pa ang tatay mo, si Chi Jianhua, ngayon, hindi rin siya maglalakas loob tumanggi. Ang lakas mo magsalita, ah? Tito, buti naman, nandito ka na. Sinaktan nila ako. Nagbibitaw sila ng masasamang salita at wala silang respeto sa tatay ko. Tito, bilisan mo at parusahan mo sila. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Ako na ang bahala. Si tito ko, kilala bilang si Chi Dayama. Kaya niyang durugin ang haligi ng bato sa isang suntok. 8 taon na siyang laman ng balita sa laban. Walang katapat. Kung talagang may alam ka, magmakaawa ka na ngayon. Kung hindi, kapag gumalaw siya, hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Ikaw, bata ka. Paano mo ako isinasantabi? Tatapusin mo ba ng kusa? O dapat ba kitang bigyan ng mabilis na kamatayan? Ikaw? Hindi ka karapat-dapat para pilitin akong tapusin ito ng sarili ko. Chiwen. Talaga bang nahuli mo ang suntok ko? Ganyan pala ang kaya mong gawin. Ngayon, turno ko naman. Anong nangyayari? Don, paano mo naman hindi man lang nakayanan ang kahit isang suntok? Hahaha, kagaya ng inaasahan ko sa anak ko. Ang Chilin natin. Nag-e-ensayo siya kasama ng mga boksingero mula pagkabata. Ang pundasyon niya sobrang tibay. Kaya natural, ang mga galaw niya ay talagang magaling. Kahit matalo ako, isasama ko pa rin siya. Naglalakas loob ka pang isipin na kukunin mo si Schwenning. Dapat tanungin mo muna kung gusto niya. Saka, babae ko na siya ngayon. Subukan mong galawin siya. Ikaw, probinsyano, sobra na ang palugit na ibinigay ko, hindi ba? Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng ilang galaw, na natatakot ako sa'yo, hintayin mo lang. Pag napirmahan na ang kontrata, wala ni isa sa inyo. Makakatakas dito. Pinagbigyan ko na ang buhay mo, pero nagmamagaling ka pa rin. Chairman's son, bakit nandito ka? Don, madam, sir. Don son, bakit mo ako palaging tinatawag na sir? Chairman's son, tinawag mo ang batang ito na senyorito. Ibig sabihin, siya ay? Ano? Don, hindi mo alam? Ang ama ng probinsyanong yan. Nagamot ang paa ni Sun Yuan Zhou. Kaya tinatawag siyang ganun. Matagal ng utang na loob lang yun. Johnson,
Maghintay tayo ng mga bisita bago natin sabihin ang pagkakakilanlan ni Shaolin. Suportahan mo muna siya sa ngayon. Oo, madam. Dahil kaibigan siya ni Chairman Sun, Xiaoyan, humingi ka ng tawad kay Chairman Sun ngayon. Oh. Ayoko. Kita mo, malawak ang pangunawa ni Chairman Sun, mas malaki ang puso niya. Pagdating natin sa Maynila, wala nang kasiguraduhan na may pamilya Kipa. Magkakahiwalay na. Talaga tayo. Kaya wala nang silbi ang paghingi ng tawad. Ahaha, Sun Yuanzu. Tinawag kitang Chairman Sun at iniisip mo talagang espesyal ka, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Si Chairman Chi ng Jilin Group ay kakampi na ng kapatid ko. Habang siya ang sumusuporta, wala ka ng laban, Sun Yuanzhou. Siguradong makukuha na ng pamilya ko ang kontratang ito ngayon. Tito, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanila. Mrs. Su, huling tanong ko na to sa iyo. Pwede ko ba siyang isama? Kahit gustong-gusto na rin ng pamilya Chi na pumirma ng kontrata, ang mapanuksong ngiti ni Sun Yuanzhou at ang kalmadong ugali ng mga magulang ni Chilin, ipinapakitang hindi ganoon kasimple ang lahat, lalo na at itong batang Chilin na to, pareho pa ng pangalan sa Chilin Group. Parang hindi yun aksidente. Mr. Chi, bilang magulang, iginagalang namin ang desisyon ni Xuening. Dapat itanong mo kay Xuening kung ano ang gusto niya. Salamat, Dad. Nakasal na sina Xuening at Chilin. Tama na, tigilan mo na siya, bago mo lalo pang ipahiya ang sarili mo. Kalokohan. Akala mo hindi ko pinaimbestigahan? Kunwaring kasal lang yang sa kanila. Niloloko kanila. Anong ibig mong sabihin? Gusto lang ni Su Xuening na tapusin ang engagement namin. Kaya kumuha lang siya ng kung sinong delivery guy sa kalsada, tapos nagpakasal sila. Talaga bang naniniwala kang meant to be sila? Chilin, totoo ba yung sinasabi niya? Sige nga, itanggi mo. Bakit tahimik ka diyan? Anak, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ni Xuening? Anak, sabihin mo sa amin lahat. Hindi ka sisisihin ni Mom at Dad. Mom, Dad, totoo pong nagpakasal lang kami ni Xuening ng pakunwari. Sir at Ma'am Chi, ako po ang may ideya nito. Walang kinalaman si Chilin dito. Totoo po, nagpakasal lang talaga ako para hindi ako mapakasal kay Chian. Minadali ko lang ang fake na kasal kay Chilin. Ikaw talaga. Pinaasa mo lang ako nang wala din. Sir, ma'am, malapit na akong dumating ang mga bisita. Ayos lang to. Ang balita na may partner na ang anak natin ako mismo ang nagpakalat noon. Ngayon, paano na? Sir at Ma'am Chi, kahit fake lang po ang kasal namin, ngayon namin napagtanto, si Chilin po pala ang matagal ko nang hinahanap. Sa totoo lang, sa unang gabi pa lang, na-in love na ako sa kanya. Xuening, hindi mo ba talaga iniisip ang pinagmulan ni Chilin? Handa ka ba talagang pakasalan siya? Siyempre, kailanman hindi ko pinansin ang background ng pamilya niya. Mahal ko siya dahil siya yon. Kahit mahirap o mayaman siya, handa akong pakasalan siya. Swerte mo anak. Jackpot ka talaga. Xuening, totoong handa ka bang pakasalan ako? Ano, feeling mo ba mababa ako para sa'yo? Hindi, syempre hindi. Nagpapa-star-crossed lovers pa kayo sa harap ko. Ganon? Hindi ba nakakadiri? Dear pamangkin, chill ka lang. Pagkatapos nating pumirma ng kontrata sa pamilya Chi, tsaka natin ayusin ang mga basurang yan at paningilin sila. Chairman Chi, ang tagal nating hindi nakita. Hindi ba ito si Chairman Chi ng Chi Group? Si Chairman Wu ng Chiangsheng Group? At si Chairman Zhao ng Zhao Group? Dad, dumating ka rin. Sila ang mga nang bully sa anak mo. Tonga, nagpakitang gilas ka pa sa harap ni Chairman Chi? Gusto mo nang mamatay? Tay, bakit pati mukha ko pinatukan mo? Kuya, anong tawag mo kay probinsyanong to? Kayong dalawang tanga, tumahimik na lang kayo. Chairman Chi, patawarin niyo po kami. Nanaginip ba ako? Pwede ba talaga? Si Chilin ba talaga ang tagapagmana ng Chilin Group? Ibig sabihin, papasok tayo sa pamilya Chi? Chilin, totoo bang ikaw ang young master ng pamilya Chi? Hindi ko rin alam. Tay, ako ba talaga ang tagapagmana ng Chilling Group? Oh, anak. Bakit mo tinago sa akin? Pinapamuhay ka namin ng normal simula pagkabata mo para tumibay ang ugali mo. Para matutunan mong magtiis at matutunan mong mangarap. Kung hindi ka dumaan sa pagsubok at hirap, paano ka matututo magdala ng responsibilidad? Kahit bigyan kita ng malaking yaman at isang malawak na imperyo, kung wala kang tibay ng loob at matatag na pag-iisip, hindi mo magagawang panghawakan ito o kayanin ang bigat. Linaire, alam ni Mama, biglaan lahat to para sa'yo at mahirap tanggapin. Pero kailangan mong maintindihan, lahat ng plano ng tatay at nanay mo para sa kabutihan mo yon. Tong mabuting hangarin namin, maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Pero sa huli, ang pinaka-importante para sa amin, hindi yung mapanatili mo ang negosyo ng pamilya, kundi yung matutunan mong isantabi ang posisyon mo at ang bigat ng kayamanan para makahanap ng tunay na pag-ibig, isang soulmate na panghabang buhay. Kahit hindi mo alam ang totoong pagkakakilanlan mo, si Xuening pumili pa rin sa'yo. Handang tumayo sa tabi mo. Ang babaeng ganyan, mas mahalaga pa sa kahit ano. So, ako nga ba ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Ki? Tita, ako. Xuening, pagkatapos ng lahat ng ito, tito at tita pa rin ang tawag mo sa amin? Tay, nanay, ma, pa.
Oh, Sige na, Keelan, tama na ang tampo mo. Ginawa ng mga magulang mo to para rin sa ikabubuti mo. Para maitago ang pagkakakilanlan mo, namuhay sila ng simple kasama ka ng maraming taon. Bihira ang ganong sakripisyo. Hindi sa hindi ko naiintindihan, Ma. Pa, ang maganda niyong hangarin. Pakiramdam ko lang, sa lahat ng taon na to, nagtiis kayo dahil sa akin. Nasasaktan ako dahil doon. hay nako, napabait mong bata. Hindi mo ba kami sinisisi na ang tagal naming itinago to? Ma, Pa, salamat po sa lahat ng ginawa niyo nitong mga taon. Napakabuti mong bata. Hindi na sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Ang isang lalaki dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi na sayang ang pag-aalaga namin sa'yo. Ngayong araw, doble ang selebrasyon para kay Chairman Key. May inihanda rin kaming simpleng regalo. Binabati namin ang inyong pamilya ng labis na kaligayahan, Chairman Key. Sana maging matagumpay si Young Master Key sa kanyang hinaharap. Itong Shanghai na may ginto na ukit at may disenyo ng mga hayop at phoenix. Sumisimbolo ito ng masaganang tahanan at tuloy-tuloy na pag-angat sa buhay. Itong lapis lazuli na dragon na paperweight galing sa isang antique auction house sa malapit sa Fontainebleau Palace sa Paris. Sana gabayan ng maswerte ng mga bituin si Young Master kahit anong landas ang tahakin at sana mapunta sa kanya ang lahat ng swerte. Ay grabe, magkano kaya lahat to? Pera. Yan lang naman lagi iniintindi mo. Siguro bulag ako noon. Nakahanap ako ng napakabait na manugang pero hindi ko siya pinahalagahan. Ang ginawa ko pa, pinaburan ko si walang laman na Chian. Ngayon huli na ang lahat, nagsisisi na ako. Sino kaya yung araw-araw na namimilit ng kasal sa pamilya Chi? Nagpapaka-regret ka na ngayon, no? Hindi mo ba matagal nang gustong malaman ang tunay nating pagkakakilanlan? Sa tingin ko, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Chi Jianhua, ang anak mo, sobra ang yabang. Hindi lang niya gustong harapin ang anak ko, gusto rin niyang harapin ako. Chairman Chi, kasalanan ko po. Mali ang pagpapalaki ko, kaya sunod-sunod ang pagkakamali ng anak ko. Grabe naman, ngayon lang kayo natakot ha? Anak, dahil alam mo na kung sino ka at ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, ikaw na ang dapat magayos nito. Anak, huwag kang mag-alala. Laging nakabantay ang tatay mo at ako sa'yo. Gawin mo lang kung anong kailangan mong gawin. Young Master Chi, naku, Lord Chi, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Isipin mo na lang, parang inaway ka ng isang asong ulol. Tatahol ako na parang aso para sa'yo. Bigyan mo pa ng isa pang chance ang pamilya Chi at huwag mong tanggalin ang kontrata natin. Alam namin mali kami. Basta pumayag kang patawarin kami. Mula ngayon, ako si Chi Jun, magiging tauhan mo, Chi Lin. Kian, hindi ka ba palaging kumpiyansa na makakakuha ka ng kontrata mula sa Chilling Group? Swenning, anong palagay mo? Zwinning, kahit hindi ko talaga natulungan sa krisis sa pera ng Su Group, kilala naman natin ang isa't isa. Hindi pa galing sa'yo ang Supreme Card na yon? Kailangan ko lang ipaliwanag ito. Galing ito sa aming Master at Madam bilang regalo para kay Miss Su. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na dito. Grabe, tingnan mo naman ako. Talagang si Lord Key. Ganito ang tunay na klaseng tao. Gusto mong patawarin kita? Sa panaginip mo lang. Lumayas ka na dito ngayon din, Dali. O huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Umalis ka na. Sana yung mga anak mo, ipanganak na walang butas ang puwet. Ikaw, hintayin mo lang. Chilin, ako pa rin ang biyanan mo, sa huli. Ako ang nanay ni Schwenning. Ngayon na pinaalis mo na sila, hindi mo rin ako pwedeng paalisin. Ma'am, anong ginagawa niyo? Keelan, alam ko talagang nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Ma'am, sa totoo lang, hindi naman kayo mali. Nag-aalala lang kayo para kay Schwenning. Natakot kayong mahirapan siya kung mapapakasal sa pamilya namin. Naiintindihan ko yan. Pero ang isang bagay na nakaligtaan nyo ay hindi nyo tinanong kung ano ba talaga ang gusto ni Schwenning. Ma, gawin niyo ito para kay Schwenning. Schwenning, pinilit lang kita na sumama kay Chian kasi gusto kong mapangasawa mo ay may kaya para hindi ka mahirapan sa buhay. Ngayon ko lang napagtanto na mas mahalaga pa rin ang tunay na pagmamahalan kaysa pera. Sorry talaga. Sige na, halos na ihain na ang pagkain. Time out mo, Lat. Aalis na muna kami. Ayaw na naming abalahin ang magkabilang pamilya habang inaayos ang kasal. Tama, hindi na kami manggugulo. Para sa mga biyanan ko, pag-usapan na lang natin ang plano para sa kasal ng mga bata. Tuloy po. May oras ako kanina, kaya inayos ko na para sa'yo. Ito yung kwentas kong Kilin. Inayos mo para sa akin. Oh, sa'yo na ulit. Ingatan mo na ito ngayon. Kapag nabali pa ulit, hindi na kita tutulungan. Ang kulit mo talaga. Anong may libreng oras? Nag-effort ka talaga. Salamat. Schwenning, salamat sa paghanap at pag-ayos nito para sa akin. Nakabuhol yung sintas mo. Saan?